Okay, so magandang umaga muli, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper Devin, ang inyong pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa Ascended Masters, Divines, Holy Spirit, Angels, Archangels, Ancestors, uh, Spirit Guides, Angels, Archangels, Elementals, yan. And of course, the Universe. Okay, so maraming salamat po sa mga patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel. Sa mga new subscribers, maraming salamat din po. Sa mga nag-avail po ng mga oils, ng mga amulets, maraming salamat po. Baka po tomorrow or Tuesday is mag-flex po ako or magpakita po ako ng mga bagong nating amulets. Especially po yung sa mga Santo Niños, no, na bago ko pong tangan. Yan. And what else? Okay, so kukuha po tayo ng ngayon. Message from your ancestors. Kuha po tayo. Okay, so again, ito pong channel na ito is para po doon sa mga gusto pong magpagabay, like sa mga nakakaranas po ng mga nakakakita, nakakaramdam, nakakaamoy, nakakarinig na hindi po nagagawa ng iba. Na hindi po wala po ang iba, no? So ito po is about medyo kababalaghan, mga ganyan, and sa mga bagong papasok pa lang po ng paggagamot or sa mga tarot readers, ito is best for you. Okay, so let's start. Hoping this is just a quick reading. Kuha po tayo ng message from your ancestors. Baka meron po silang gusto sabihin sa inyo. Panginoon Diyos sa masalangit, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, mahal na Jesucristo, pakibasbasan po ninyo na malalakas sa kapangyarihan. Banal na dugo, banal na ngal, banal na spirito ang mga cards na ito para po makapagbigay ako ng mensahe sa kanila na magagaling po sa kanilang mga ancestors. Naway kami po inyong patuloy na iligtas, anong kapahamakan, disgrasya sa kuna at anong po klase ng karamdaman na tukso at bigyan po ng kagalingan ng lahat po ng may mga karamdaman. Naway kami po inyong samahan ngayong oras na ito, nasa ganun po masagot po ang kanilang mga katanungan. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's start. Dito muna tayo. Kung ano ba yung message. Or po pwedeng ito lang po gamitin natin ngayon, kahit hindi na po ito. Pero tingnan po natin. Depende po sa ibababa ng cards. Okay. Ang ganda ng kapit ng cards ngayon. Minsan yung madulas, minsan ayaw bumaba, mga ganun. Naku, pagkain na naman. Ano ba meron dyan sa pagkain? May new house. Parang kahapon bumagsak din to eh. May naiingit sa bagong bahay. Bagong renovate na bahay. Mga tipong gano'n. Isa na lang. Isang card na lang po. Yun. Meron pa ba? Okay. So, ayan. Okay, so ito yung mga bago. So, teka, ano pang bisa yan? Okay. First card, pagkain. Second card, new house. Wow, congratulations naman dyan sa pa-new house. And, syempre, pag may new house, may maiinggit. Okay, so now I know. Paglaban mo, no, ang pagkain at new house. Masakit na kalamnan, maybe. Some of you, nakakaranas po ngayon yan. We have the Baotoomo. Use your Baotoomo. And umiikot na ang mundo. Okay. So, maybe, this is a clear message from your ancestors na, kumbaga, dahil parang alam nyo yun, tipong andito na yung kasaganahan sa pagkain. And, ito is nalaman to ng person mo, no? Which is yung spiritual attackers mo. Or maybe your Mangku. Okay, so ito is about sa kung ano yung mga nare-receive mong blessings from now. Kumbaga, ano yung natatamasa mo ngayon, no? This is about the pagkain, na maybe yung pagkain nyo ngayon is talagang plenty, no? Or andito yung talagang hindi na kayo nasasalat sa kain. Nakakakain na kayo ng higit sa 3 beses isang araw, no? And you have the new house.
So, andito man yung sabihin natin sa inyo, iba sa inyo is wala man bagong bahay, pero andito siguro yung nakalipat na kayo, maybe apartment na medyo maluwag, medyo maganda, or maybe nirenovate nyo yung bahay, no, na dating lasog-lasog, dating tagpi-tagpi, and now is andito yung maganda na yung tsura. Yung mga tipong ganon. So, ito is inggit, no, may naiinggit. Okay, so may naiinggit. Lumuluwag po yung saksakan ng laptop ko, inayos ko lang. Okay, so ito is gitngit na gitngit. As in galit na galit, no? So, kailangan mo naman talaga ipaglaban niya. So, maybe nandito talaga yung ito kasi yung mga gusto niya na, or maybe some of you na parang nagpaplanong magkaroon ng bagong bahay. No, nag-iisip na magpatayo ng bahay, bumili ng bahay, a house and lot, mga ganyan. And etong person na to is that naiinggit, no? As in, paano ka magkakaroon ng ganyan? Pero alam niya na rin na you have the guts, no, na makabili, no, o lalo na sa pagkain, no. So andito ngayon yung nalalaman niya siguro na ngayon is may mga savings ka or meron kang mga na pwedeng pagtayuan, no, ng bagong bahay, na yan yung mga plans mo ngayon na parang nahahagip niya, di ba? Ganun siya kalupit, di ba? Ganun siya ka-demonic na kailangan mo ipaglaban kasi pakiramdam ko po dito haharangin niya to new house mo. Pagka hindi niya po mahaharang yan, maybe the new house na gusto mong i-build, no, or maybe renovate. Pero for some of you, meron na eh. At nandito na rin yung iba sa inyo is nakapagpa-renovate na. So maybe meron pa mga plans na iba na pwede mong ipagawa, pero andito yung inaawat ka niya. Ayaw niya nang maging maganda ang buhay mo. Ayaw niya nang maging maayos yung ginagalawan mo. Gusto niya parang basura, gusto niya parang miserable yung ginagalawan mo, para andito yung mas na-attract ka mga demons. No? So now, dahil dyan sa parang you keep on pushing, no, or parang yung hard work na or dedication na binibigay mo dito sa missions mo na ibinigay sa ni God is andito talaga yung inilalaban mo, na kahit tipong masasakit na ang kalamnan mo, which is nandito, or maybe yung some of you is talaga masasakit ang mga katawan ngayon, pero andito pa rin yung lumalaban kayo ng gagamot, nagsishare ng words of wisdom, no, is andiyan ka pa rin. Alam nyo kahit ganyan po yung nararamdaman nyo, and andito yung nakikita ni God na kahit na masakit yung buong katawan nyo, maybe tinatrangkaso kayo or what, inuubo or what, no, pero andito yung tinutuloy nyo po yung mission ninyo. Mas ipibless po kayo ni God dito. Itong naiinggit na tao na to, ay naku, good luck sa kanya, no? So now we have the Bato Omo. Anong ang meron dito sa Bato Omo? Bakit pagkasunod sila na masakit na kalamnan? And the Bato Omo. So itong Bato Omo po na ito is isa po to sa mag-cure or magbibigay sa inyo ng healing, no, yung Bato Omo na yun. So kung saan pong part, again, wala po dito yung Bato Omo ko nando sa labas eh. Meron po ako Bato Omo which is nandito po sa yan, no? Naririnig nyo? Nandito po siya, no? So, ito po is, nilalagay ko po talaga sa water ko yan. Pag-cleanse ko na po kasi yan eh. So, yung iba po, ang kailangan po dyan, pagka ganyan po minararamdaman ko yung mga body pains, no? So, ang gagawin nyo po dyan, iro-roll nyo lang po siya. Just for example, this is the Bato Omo. So, irarab nyo lang po siya, iro-roll nyo lang po siya kung saan po yung masakit. No, yon, hinihigop niya po yun hanggang sa mararamdaman nyo po nagiinit na po siya, kasi sa unang lapag nyo po yan malamig po yan eh, pero habang niro-roll nyo po yan umiinit, so ibig sabihin na andun na po yung masasakit, no? So ganun po ang use ng Bato Omo. So now is umiikot na ang mundo dahil nga, bakit? Dahil meron ka ng mga na ipoprovide mo na may mga needs mo, needs ng mga family mo, ganyan, shelter, money, mga ganyan, clothes, no. So, naipo-provide mo na. So, andito ngayon yung ikaw yung nasa top and yung person mo ay nasa ilalim. Ganun lang po yun. Kumbaga, andito po yung, kung noon, parang lagi ka nasa ilalim kahit anong pagpupursige mo. Kaso may, alam nyo, lagi kayo inaalat. Pero now is talagang dito na kayo sa top. Paano po ma-maintain yan? Naging good Samaritan po kayo, no. As in, be a giver, no. Huwag po kayong madamot. Kasi po hindi nyo po talaga madadala sa hukay ang pera, no, hindi nyo po madadala yan. Enjoy nyo po yung buhay,
And napakagaan po sa pakiramdam pagka kayo po nakakatulong po sa kapwa. Mas maganda po yung namimigay tayo kaysa po tayo yung binibigyan. Pero kontrolin nyo rin po kasi po minsan po, isang beses, dalawang beses, tatlong beses mo pong pagbigyan yan. Wala na po, hihilata na lang po yung mga iyan. So, kailangan nyo rin po medyo awatin, and make sure na 1 times, 2 times, 3 times enough. So, hindi na yun po pwedeng parang laging gano'n, na parang pensyonado na po sila. Okay, so wag kang susuko. Huwag kang susuko. Ipaglaban mo nga daw, huwag kang susuko. Yes, bidang-bida na naman ang crucifix with San Benito. Ang laki kasing kagaanan po talaga pag kami ganito kayo sa katawan. Actually, ang nagbigay sa inyo or ang parang isa po, sa halimbawa po kung meron na po kayo new house or may plans po kayo to renovate your house or magre-rent ng panibago, So, syempre, andyan yung pagka nag-rent kayo, syempre, rin nyo, parang may konting paintings dyan, may repair, ganyan. So, crucifix with San Benito is best din po na ilagay niyo po yan sa pinaka front door, sa pinaka main door, or mismo idikit niyo po sa main door, Ito po is meron din po ako nito, tangan, nasa bewang ko din po yan. So yan po is one of my savior po talaga. Na po yan tandem na po yan Jesus Christ and San Benito. So pagdating po sa cast ng mga devils po, is number 1 po yan. So even yung mga tawag dito, curses, na lulusaw po nila. Kailangan lang po talaga syempre faith. Kailangan po natin talaga ng matinding paniniwala. Okay, so next month, we have the next month. So, next month is kailangan mo ipaglaban or parang kailangan mong tapatan tong kandila na to na nilalagay nitong inggitera na to or inggitero na yun na ginagawa sa'yo. So, maybe next month, parang meron na naman siyang isang pasabog. Pero alam niyo po, very weak na po itong taong to Actually, masasakit din ang kalamnan nito Masasakit na rin ang katawan nito. Kung meron po kayo nararamdaman ng sakit ng katawan, sa kanya po triple. Na halos di makalakad, mga ganun. So, ang gusto mangyari nito, itong pagtirik ng kandila sa'yo hanggang sa huli. Or kahit yung pananakit ng katawan mo, parang hanggang sa huli, gusto niya maranasan mo yan. But, the thing here is, the more nga na ikaw binibigyan ng mga spell works, kung ano man ang babato sa'yo, lahat po niya bumabalik lang sa kanya. Okay? Bumabalik lang po sa kanya yan. Mas malala. Okay, so what else? Bumababa. Ano ba ang tatapat natin dito kay Bato Omo? Holy Spirit, tingin po ng pantapat kay Bato Omo. Diba? Bato Omo, buong mundo tatatak ang pangalan mo. Diba? Bato Omo, buong mundo tatatak ang pangalan mo. Diba rhyme? Diba? So, maybe, ito po is, po to, i-consider nyo to talagang possible po na mangyari po to. So, for some of you na talaga merong humahawak po ng mga Bato Omo, especially po doon sa mga healers ngayon, na baguhan na nandito dito. And andito po yung mahilig po kayo sa mga mutya at mahilig din po kayo maghawak ng Bato Omo. Tuloy-tuloy nyo po yan. Kasi po, sa pamamagitan po ng Bato Omo, gagawa po kayo ng pangalan. Okay? Sa pamamagitan po ng Bato Omo, makikilala rin po kayo. Okay? Okay. So, umiikot na ang mundo, So, itong tao, itong person mo ito naiingit sa hindi kontento sa isa. Again, ano ba ang pinuputok ng butche nito, Maybe a property, or maybe a relasyon, mga ganyan. So, isa yan sa mga kinaiingitan niya. And that's why andito yung parang kung ano yung meron siya ngayon, gusto niya mas marami na wala ka, na kahit na isa. Gusto niya kanya lang lahat. Ikaw wala. Ganun. Okay? Okay, so what else?
Okay, so talasan mo yung pakiramdam mo, no? Kumbaga, talagang huwag kang susuko. Ano lang, kailangan mo lang talasan talaga yung intuition mo dito. Kasi, parang, kung ngayon sa parang kinoconsider mo bakit masakit ang katawan mo, matablay ka, it's because of maybe may ginawa ka lang na iba kahapon, no? But, the thing here is meron palang spiritual attack. So, ano yun, medyo, bigyan mo ng, parang pakiramdam kung alin ba, ito ba is natural lang o ito ba is atake, mga tipong ganun. Pero huwag ka susuko, dire-diretso mo lang, laban ka lang, lumaban ka lang, as in talagang kung meron kang alam or ways, no, to, alam mo yon, maibalik do sa pinanggalingan yung atake sa'yo, then go. Okay? And let go, let God pa rin. Siyempre, andito pa rin yung hihingi pa rin kayo ng basbas na maibalik yan. Pero hindi po kayo magkakaroon ng mga ganyan, especially mga sumbalik na dasal. Hindi po kayo magkakaroon ng ganyan kung hindi po yung binasbasan ng Panginoon. Basta sa inyo lang po gagamitin. Huwag po yung ibibigay niyo po sa ibang tao. Okay? So we have taon mo 2024, no? This is your success, no? Yes, no, pagkakaroon niyo ng bahay, uh, it's because of talagang this year is your success. Kumbaga andito yung naisagawa mo or maisasagawa mo lahat ng mga gusto mo, lahat ng ninanais mo. Ito yung taon na makiklaim mo lahat, no? And especially the year 2025. Talagang dito ka magbo-boom. Dito ka makikilala, year 2025. Mark my word. Okay. So with the help of crucifix with San Benito is yan yung parang naging umakay sa'yo sa umakay sa'yo para sa yung tagumpay. Okay, so let's see what's next. Wala makakapigil. Yes, actually wala makakapigil sa'yo. No? Actually, next month, no, is meron talagang success na mangyayari sa'yo. And wala makakapigil dyan. Kaya talagang kaiingitan ka ng bongga na naman itong taong to. Pero ano na to eh, ang tawag dito, hinana to eh. Okay, so minsan nandito yung pagka ikaw is nakaramdam na matinding pananakit ang ulo, it's because of tinitirikan ka ng kandila. Okay, so tatandaan mo yan. Pagka kayo po nakaramdam na napakasakit ng ulo, tapatan niyo po tong kandilang to. No? Magdasal po kayo ng Ama namin, Aba Ginoong Maria, luwalhati sa Ama, sumasampalataya. After nyo po magdasal nun, hawakan nyo po si kandila, mag-set po kayo ng intention, then hipat nyo po pa cross ang kandila. Tirik nyo. Okay? So, ganun po. Mararamdaman nyo po yan, magkakaroon po kayo ng kagaanan ng pakiramdam. Kasi po pagka masakit po ang ulo nyo, latang-lata po kayo niyan eh. Hindi lang po yan basta masakit ang ulo. Andyan po yung gusto nyo nang ihiga, gusto nyo itulog, pero hindi kayo makatulog kasi sobrang sakit. So, ganyan po ang gawin nyo. Tapatan nyo po to kasi tinitirikan po kayo ng kandila eh. So, tatapatan nyo po yan, pero puti. Hayaan nyo lang po siyang malusaw, okay? Huwag nyo pong hayaang, huwag nyo pong patayin, okay? Gawin nyo po yan. Okay, and also this one, salt bath. Okay? So, after nyo po magtirik ng kandila din, ng white, no, and banatan nyo po ng salt bath. Actually, ang salt bath dito, no, kung alam nyo po kayo talaga yung lagis may atake, make it a habit. Gawin nyo na pong araw-araw. Okay, so what else? Tuloy ang plans mo abroad. Naku, parino mo na ang iyong passporte. No, para makapunta ka na ng abroad. Oy, ano na to ha? Second time reading na to ha. Maybe meron mag-i-invite sa'yo, magpapagamot, or maybe merong talaga may mission ka lang doon. Or siguro marami talaga magpapagamot sa'yo doon. And tagumpay yan, o, diba? At ko sa inyo, diba? It's tagumpay, it's a success. Okay, so let's see kung ano pa ang ibang cards mo, no? Na manggagaling naman po sa ating mga spirit guides. Okay, sa spirit guides naman tayo kukuha ng message, no? Sa mga spirit guides, sa mga, alam niyo yung mga pwedeng mga naliligaw na alam mo yun, na talagang iniidolo ka ng mga spirit guides na to ha. Okay, so we have the bedroom. Bedroom. Okay. So ano ba yung meron dyan sa bedroom na yan? Syempre, andyan yung intimacy, no?
So, love affair, nandyan, dyan tayo natutulog, kumbaga, leisure nap, dyan. And, kumbaga, andito yun minsan, pagka gusto mo pag-isa, dyan ka pupunta. So, nag-astral travel, dyan din, no? So, iba, no, pagka nasa sa bedroom tayo. This is one of, parang, mapa-healer ka or whatsoever ka, o kung tao, I mean, ordinaryong tao, no, is ito yung pinaka-ano natin, sacred place naman. As in talagang pagka dito at peace ka, nakapahinga ka, so kailangan mo to. No? Parang alam mo sinasabi dito, since ito yung first card mo is, kailangan mo ditong mag-rest. No? Kailangan mo magpahinga, may goodness. Okay, so pumunta ka ngayon sa kama, huwag ka mag-meditate, no, or what, take a nap, or sleep na, ganun. Okay, yan yung kailangan mo, bedroom, kailangan mo yan. Okay. Dami naman, one. Ito muna, Anam Cara, kasi nakatihaya po siya. Okay, so we have this Anam Cara. Okay, so, yes. Kasi, nandito yung, kumbaga, we have the bedroom. So, parang, alam niyo yun, syempre marami pong nangyayari pagka nasa room or nasa bed. So, andito po yung, much better or parang mas relaxing para sa iyo if katabi mo dito yung soulmate mo, no, yung mga ganon. So, andito yung mas, kahit naman kung wala naman kayong partner, so siguro best friend mo, ganyan, no, para alam niyo yun, habang nagkukwentuhan kayo, hindi niyo alam, nakapikita pala kayo, natutulog na kayo, yung mga ganun. Okay? So, kasi, iba naman talaga ang kama, no? Iba naman talaga, kumbaga, yan is nagbibigay sa inyo na unconditional love din, no, and comfort talaga. Kumbaga, dito ka at peace, no, kumbaga, lahat ng pagod mo sa buong araw, dito mapapawi lahat. No? And plus, katabi mo ang soulmate mo, katabi mo ang loved one mo. So, syempre, andito na yung release mo na lahat, yung mga pagod, no? Yun yung kailangan mo. And we have the cabin. Ay, ito. Okay, so, bakit nandito ang cabin sa no? Sa gitna, no? Na parang delikado pa nga. Pag ito hinangin, pwedeng bumagsak, no? So, andito yung parang for some of you, no, is, malungkot. Maybe anditong parang separated or disconnected, mga tipong ganun, no? Na parang andito yung, parang sinasabi dito na kahit na magkasama kayo sa isang bubong, sa isang kama, pero, ay, walang silbi. Parang ganun, no? So, tingnan natin kung ano pa yung sasabihin ng ibang card. Parang malungkot ang buhay mo dito, darling, ha? Parang malungkot ang iyong mga gabi. Charot lang. Oo, kasi ganun talaga nararamdaman ko. Actually, parang nga 50-50 na yung relationship nyo dito. Kasi, since andito yung bedroom na parang, ito lang yung way para magkaroon kayo ng strong bond ng person mo, no? But, we have the cabin here na parang, alam nyo yung bahay nyo is parang 50-50 nang bumagsak. Kasi this is very, parang komplikado, di ba? Anytime na, pag may binagyo yan, dinaanak ka signal number, taob talaga yan. No? So, parang andito na yung wala na yung strong foundation ng bahay ninyo. So, anytime pwedeng bumagsak. Or pwedeng masira. Hindi maganda. Meron kaya itong love spell? Ano kaya itong spell work? Hamak. Okay, so kailangan nyo lang po dito talaga is to relax. Now, we have the first card, which is the bedroom, to relax. No? Rest, relax, time off, pause, no? Sleep, meditate, ganyan. Okay, so, parang kailangan mo talaga ngayon, peace of mind. No? Peace of mind. Kasi parang restless ka eh. Toxic. Toxic. Or maybe kailangan mo ng bedroom, or maybe kailangan mo ng leisure, no? Kasi andito nga yung nakakaramdam ka na hindi maganda about your person. So parang gusto mo na lang ignore and you just want to take a rest, to relax, to unwind, no? Or parang daanin na lang sa tulog, mga tipong ganun. Parang ayaw mo na lang pansinin or anuhin.
Parang gusto mo nilang i-ignore ang lahat. Okay, so we have the optical illusion. So, So, andito yung parang ang feeler mo ngayon talaga is everything is unclear. No? Parang walang linaw sa yung lahat. Parang lahat is pakiramdaman, lahat kapaan, lahat walang sagot, lahat nakahang. No? So, dito na. And minsan parang parang gusto mo nga, parang alam mo, parang ang pakiramdam mo dito is may nag-hocus-pocus talaga. Yes, actually. May nagma-magic. The card says, there's a hocus-pocus. Hocus-pocus to you. Ganun. No? Yes. And minsan ikaw parang nag-hallucinate ka na rin dito. Dahil syempre sa na rin, sa bigat, no? Ng mga nararamdaman mo. That's why. And you have the rights. No? Pero kung ako sa'yo, isang one-time big time na iyakan lang yan. Then, healed ka na. Ito is dala na rin ito ng mga taong naiinggit sa'yo. Kung anong meron ka, anong meron kayo, no? Sapphire. Yes, see, sabi ko din. Sapphire. You're holy. Divine favor. You have this spiritual insight. You have a lots of lots of hope and faith. Pagdating sa mga, alam mo yun, sa mga decisions, judgment, or what, no? Apakagaling mo dito. You all have the power and strength at the same time. Kindness, yes. Actually, maraming taong nagpe-pressure sa'yo ngayon eh. Alam mo yung tingin nila sa'yo, isa kang precious stone talaga, like the sapphire, no? And for some of you, maybe you were born January or Gemini, pwedeng Gemini din. Actually, you have you have this good communication skills, no? Ay, ang dami. Yung ganun. Pero ang gusto ko dito as no? Yung spiritual insight. Okay, so we have the bird cage. Ay, bird cage. Oh, possessive. So, ano ka dito, no? Parang alam mo yun, you want freedom. Maybe for some of you, isan dito yung gustong-gusto. Just like a bird, no? Parang alam mo, hiling na mag-tweet, tweet, 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 tweet. Ganun. So, ikaw siguro is, ka dito, parang mahilig ka rin kumanta. And you want freedom. Gusto mong kumanta nang walang umaawat sa'yo. Kasi yan yung the way you express kung ano yung mga kailangan mo. Or the way, yan yung mga, diyan mo na-express yung feelings mo. Or yung, alam mo, yung negative energy. Or yung mga, sa nakikita ko ngayon, para ako na-vision ko ngayon yung, may downloads ako na parang every time na kumakanta ka, parang doon sa boses na yon, doon sa binubuga mong air from your mouth, no? From your esophagus. Isang dito yung may black shadows na kayo nilalabas. So, ito yung one way mo ng parang pag-cleanse. No? And for some, is andito yung nagsiselo sila pagka kumakanta ka. There's a jealous, no? Ganun. May nagsiselo sa isa. Siguro ang ganda ng boses mo, no? Parang imong adar na lang. Ang ganda-ganda mo. Ang ganda mo. Okay. So, we have the mirror. Mirror, mirror on the wall. Mirror, mirror on the wall. Okay, mirror, mirror. Ay, mirror, mirror, mirror. Okay, so now, kung kanina parang very unclear sa yun sa optical mission, or optical illusion, doon is talagang unclear lahat. Kasi ang gumagana sa'yo dyan is talagang dalawang mata natin. But now, here is parang dito gumagana naman dito yung, third eye mo. No? So, now dito is nakakita mo na talaga, no? Especially sa mga, yung inner, no? Inner soul nito mga ito, like, mga facial issues na meron sa kanila, yung mga ganyan. And nakikita mo na rin yung mga insecurities nila, na sila obsessed, yung mga narcissistic, no? So, nakikita mo na dito lahat. So, now, isang kailangan mo lang dito is talagang self-love and self-appreciation na din, ano? Okay, so what else?
for the last two cards, please, Holy Spirit. Oh, Spirit Guides. Okay, last two cards. We have this childhood and steel. Okay, so we have the childhood and steel. Okay, so now is andito yung talagang parang hindi mo na lang din iniisip, or parang andito yung hindi mo na lang ini-ignore mo na lang din yung mga nangyayari sa iyo ngayon, since parang sanay ka na naman kasi nung childhood ka, daming pinagdaan ng mga traumatic experiences. Parang sa ngayon is parang alam mo yung mani-mani na lang sa mga dumadaan sa mga pagsubok. Parang kung minsan nire-revisit ka ng mga past mo is parang ini-ignore mo na lang, no? So andito ka kasi para to face yung growth and new beginnings sa buhay mo, which is good, no? Parang mahin mo na lang yung mga yan. Okay? So we have the steel card, no? Which is kailangan mo na lang i-purify. Parang try to filter yung mga past experiences mo para hindi mo na nababalikan. Or maybe talagang kailangan mo nang bura, no, yung mga ganyan. Okay, so now is kailangan mo lang talaga dito is alam mo yon, parang ang papairalin mo na dito ngayon is more on pakiramdaman talaga, no, na kumbaga alamin mo kung saan ka magaling, like ano ba, spiritual, physical, mental, emotional, then kung saan ka mahina, doon mo siya pag-aralan, no? I mean, doon ka mag-focus para hindi ka ma-trap, mga ganyan, ano. So ang kailangan mo lang talaga dito is to more concentrate or more focus, no, para ma-develop mo yung mga ganyan. And yan, ang sinasabi ko, kailangan nyo talagang kalimutan na lang yung mga nakaraan. Kasi kung doon pa rin tayo mag-stay, wala pong mangyayari sa atin. Ano tayo, mapupunta lang tayo sa stuck situation. Ano. Yun lang naman ang iyong reading actually. So sa mga, since dito may mga attacks ka talaga, no, and andito na rin yung talagang growth, no, may growth ka naman talaga as in talagang maraming changes, but hindi na po natin maaalis, no, hindi po, no, kahit iwasan mo yan, hindi mo po maiiwasan yan, kasi po talagang every time po na may umaangat na tao, meron pong humihila pabagsak, no. So itong person mo na to is still na andyan pa rin, okay. But don't you worry kung spiritual attack, no? Kung siya rin lang din po ang gumagawa niyan is hindi na po niya yan maisasagawa. Kasi po ano po to, under ano po to nakakulong po to, no? Nasa judgment ano siya. Period ngayon. No, kumbaga hindi po to basta-basta makakakilos. And kung meron man siya at talagang mag-isasagawa niya pa rin yan sa pamagitan naman ng iba, ay nako, good luck sa kanya. Baka hindi lang siya nakakulong, baka ibaon pa siya. Okay, so close your eyes para po sa ating healing. Okay, so maraming salamat po, and God, sa mga sa mga naka-resonate, di ba pala ako nakapagsalita nun? Sorry naman. So, ayun na po, no? So, sa mga naka-resonate at di pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, like and share, and click the bell button para po updated po kayo lagi sa ating reading. And sa mga gusto pong magpa-private reading, again, nasabi ko na po yung sa unang video. So, yun po, no, meron pa tayong new contact number. So maraming salamat po, and wishing you all the best and good health and
hoping na na-heal po kayo doon sa ginawa ko kanina. Okay, so maraming salamat po. God bless and love, peace and hope.